Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Batasang Pambansa para sa paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon nga pong araw ay magsasagawa ng simulation exercise para makita yung buong daloy ng SONA. At mahigpit din po yung seguridad na ipinatutupad bilang bahagi po ng lockdown na ipinatutupad din po ngayon dito sa Batasang Pambansa at bahagi po ng security measures ng mga security personnel. At para sa iba pa pang detalye, kaugnay sa seguridad, makausap po natin ngayon sa Philippine National Police Spokesperson and OIC ng PNP-PIO, Police Colonel Allen Reyco. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Cos. Magandang umaga po, ma'am. At sa ngalan po ng Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Sinatatis Jr., nais pong bumati ng Philippine National Police ng isang magandang umaga po sa ating lahat. Colonel, all systems go na po ba tayo? Meron pa tayong kailangan plantsahin, puliduhin para sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes? Yes, ma'am. All systems go na po. Of course, siyempre meron konti tayong mga adjustments as we near the day itself. Pero all systems go na po tayo ngayon. Nasa final phase na po tayo. Magdi-deploy po tayo ng mahigit 20,000 PNP personnel sa araw ng SONA. Ito po, of course, sa seguridad ng venue, mga pangunahing lansangan, of course, ang mga delikado at panauhin po natin. Pati, siyempre na po ang mga mamamayan na lalahok sa mga aktibidad. Kaugnay po sa SONA. May mga magsasagawa po ng mga kilos protesta no, sa darating na Lunes, may mga pro, may mga anti. And of course, paano po ito pinaghahandaan ng Philippine National Police para hindi naman po umabot sa tensyon itong mga kilos protesta na ito? Sa ngayon, kahapon sabi niyo po sa amin, meron ng 3 nabigyan ng permits. Madadagdagan pa po ba ito? Yes, ma'am. Meron po tayong mga naka-ready na CDM contingents, yung crowd dispersal management, yung nagko-control po ng crowd. Secondly, nananawagan po tayo sa mga especially for those approved na mayroon po mga permit na stay within your zone kung saan po yung inallow ng ating permit na tayo ay mag-conduct ng ating mga aktibidades, doon lang po tayo para po sa, of course, sa kaligtasan ng lahat, maging nung mga hindi po kasali sa kilos protesta o mga activities na ito po. Hanggang saan yung maximum tolerance na ipatutupad nyo kung halimbawa lumagpas sila sa kanilang mga zones? Sinabi naman po natin, malinaw naman po, maximum. Ibig sabihin, yun po sa dulo po talaga ng wag lang pong maging violente, wag lang pong maging ay tatanggapin po ng ating kapulisan na we will give them all the courtesy na kailangan po dahil nirerespeto po natin ang karapatan ng bawat mamamayan to exercise their constitutional right to peaceful assembly. Pero malinaw po doon, di ba, merong qualifier din, to peaceful assembly. Wag lang pong magiging violente ang ating mga kababayan ay wala pong mangyayari o wala pong magiging disturbance na mangyayari po. Alright, Colonel, huli na lang. Para po sa mga motorista at mga commuter, ano po yung aasahan natin sa mga susunod na araw mula ngayon hanggang sa leading to the State of the Nation Address? May mga lugar po ba dapat na iwasan? Ito po, naglabas na po ng ang MMDA at ang mga LGU po ng advisory sa mga So those traveling northbound from Quezon Memorial Circle to Fairview, pwede po tayong dumaan sa North Avenue, sa Mindanao Avenue, sa Uyo Road or Quirino Highway. At ito po, tinatawagan ko na rin natin mga kababayan, especially those who will be traveling near or at the area itself, ay kumuha po tayo ng advisory. Tignan po natin kung saan ang magandang dumaan para po tayo po ay hindi ma-inconvenience dito sa araw po na ito.
Alright, maraming salamat po. And of course, we're wishing you all the best. Sana maging mapayapa po ang lahat sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Police Colonel Alan Reyco, PNP spokesperson. Maraming salamat po, ma'am. Magandang araw po. Punuan ang mga pampublikong sasakyan na bumibiyahe sa Commonwealth Avenue ngayong masama ang panahon at rush hour. Kaya mga commuter, hirap makasakay. Live mula sa Quezon City, may unang balita, si James Agustin. James? Susan, good morning. Maraming mga pasahero yung nahihirapan sumakay dito sa area ng Philcoa sa Commonwealth Avenue ngayong maulang umaga. Matyaga naghihintay na masasakyan ng mga pasahero na aming inabutan sa Philcoa pasado alas 6 ngayong umaga. Punuan na ang ilang papublikong sasakyan gaya ng modern jeep at bus kaya pahirapan ang pagsakay. Nakakaranas na mahinang pag-ulan ngayong umaga dito sa Commonwealth Avenue kanina. Ang iba walang dalang payong kaya dumidiskarte na lang. Karamihan naman ay nasa PUV stop para hindi mabasa. Ang iba nakausap namin na papasok sa trabaho halos 30 minuto na naghihintay. Mahirap po talaga. Minsan po nag-jeep na lang. Tapos, Di bali magdadalawang sakay na lang po. Medyo mahirap sumakay. Dahil pag hindi ka po makipagsiksika sa malilit ka po sa trabaho. may dala ka naman payo. Mayroon po. Ito po ang payong natin. Mahirap po talaga. Kasi maraming pasahero dito eh. Ano na ang diskarte ginagawa? Pag sabit. Kailangan sumabit, malilit sa pasok sa trabaho. Samantala, Susan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Philcoa. Mas dumami yung pasahero kumpara kanina dahil hindi na po nakakaranas ng pag-ulan. Yung iba nga, nandito na sa may gitna ng kalsada pero may mga tao ng MMDA na nagpapaalala sa kanila na doon ang tamang sakayan sa PUV stop. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue. Westbound lane po ito, nakikita nyo mga sasakyan na patungo sa Elliptical Road. Marami-rami na po yung mga sasakyan na yan. Kanina pa mataas yung volume ng mga motorista na bumabiyahe sa lane na ito. Habang dun sa eastbound direction o yung patungo naman sa area ng Fairview ay maluwag yung traffic situation ngayong umaga. Yan muna unang balita mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Naka-alerto ang mga lugar sa Ilocos Region kung saan nakataas ang signal 2 at 1 dahil sa bagyong Quiapo. Sa Dagupan, Pangasinan, idinaong at inilagay na ng mga mangingisda sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galpan ng GMA Regional TV. Jasmine! Igan, magdamag na maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi sa probinsya ng Pangasinan. Samantala ngayong umaga, Igan, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdating at pagdaong ng mga fishing boats sa Pantalan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo. Hindi na pumalaot ang karamihan sa mga mangingisda sa Dagupan City sa pangambang maabutan ng epekto ng bagyong Quiapo. Nagsimula ng dumaong sa Pantal Port ang mga fishing boat na karaniwang pumapalaot sa Lingayen Gulf. Dumadaong na kasi may masamang panahon pag ganung bagyo nakailangan safe talaga. Inilagay na sa mas mataas na lugar ang maliliit na bangka ng mga mangingisda sa barangay Bunuan, Gisat, Dagupan City. Abutin ng kung malakas yung bagyo, abutin sila ng alon. Nakahanda ng Philippine Navy sa Northern Luzon sa posibleng epekto ng bagyo. Naka-standby ang mahigit 2,000 reservists kung kailanganin ng rescue operations. So pag kinakailangan tayo ng LGU na magsilbi, magbigay ng ating assistance is nakahanda po tayo. Sa monitoring ng Pag-asa, inaasang mararanasan ang epekto ng bagyong Quiapo mamayang hapon. Malakas na buhos ng ulan na may pabugso-bugsong hangin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Pangasinan. Saan tayo na makakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan din, lalo-lalo na pagsapit po ng hapon at gabi. Nakahanda ng iba't ibang probinsya sa Region 1, nakaposisyon na ang mga rescue equipment, may mga available food packs. Bukod sa bagyong Quiapo, pinag-iingat din ng publiko sa epekto ng paglakas ng habagat. Yung maging epekto po nung bagyong Quiapo, more on the northern portion, pero gaya po nung previous na bagyong dumaan, southwest monsoon kasi, yung maaaring magdala naman ng pag-uulan po sa ibang mga probinsya ng Region 1. Igan, ayon sa Office of the Civil Defense, nakahanda na ang lahat ng evacuation center sa Region 1. Samantala, as of 6 a.m. ay nasa below normal level pa ang karamihan sa mga major river system sa Region 1. Igan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban
ng GMA Regional TV. Sa kabila ng panibagong pangaras ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, tagumpay ang Maritime Patrol ng BIFAR at Philippine Coast Guard na makapaghati ng pagkain, tubig at krudo sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Nangyari po ang pagbuntot at pagbuga ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas ilang araw matapos ang pangahataw ng tauhan ng CCG sa mga sundalong Pinoy. May unang balita, si Darling Kai. This is BRP Dato Dumangsil 3012. We are conducting maritime patrol within the Philippine EEZ. Please keep clear of me and have a safe distance. Over. This is China Coast Guard vessel 4301. You have entered the contiguous shores of Hualien Island. Nagpalita ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas at China sa bahagi ng Baho de Masinloc. Pumalaot roon ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na BRP Dato Dumangsil para magsagawa ng routine maritime patrol. Pero binuntutan sila at pinaligiran ng mga barko ng China Coast Guard. At nang makalapit ng 13 nautical miles sa sentro ng Baho de Masinloc, binugahan naman ng tubig ng barko ng CCG ang direksyon ng barko ng Pilipinas kung saan nakasakay ang GMA News. Ito rin ang barko ng CCG na dating nambomba ng tubig sa BRP Dato Pagbuaya ng BIFAR. For over 2 minutes, the China Coast Guard 3302 ran its water cannon, but it was not a direct hit. It was just a water cannon targeting towards the BIFAR vessel, but not directly hitting the BIFAR vessel. Matapos ang pag-water cannon, malapitang bumuntot ang barko ng China sa BRP Dato Dumangsil. Pero hindi ito nagpatinag at nagpatuloy sa misyon ng BIFAR at PCG na mamahagi ng krudo, pagkain at tubig sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Ayon sa China Coast Guard, may tinaboy umano itong dalawang barko ng Pilipinas na anilay nang himasok sa teritoryo nila sa kabila ng mga babala. Ang Baho de Masinloc ay mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales at sa bahagi ng munisipalidad ng Masinloc. Noong Lunes lang, 2 Pilipinong sundalo ang nasugatan ng hatawin ng bato ng mga tauhan ng China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya, lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Pinarangalan ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Binigyan din sila ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal. Ipinaalam din ng Pangulo na suportado ng pamahalaan ng mga sundalong tumitindig para sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Direkta ring sinabi ng Pangulo kay Chinese Ambassador Jing Chuen na ayaw niyang maulit ito. Ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Ang sinasabi ni Chinese Ambassador Jing Chuen, mitsa raw ng insidente ang ginagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Ang Chinese Coast Guard ang lumapit sa BRP Sierra Madre. So it also counters their own argument na ang tao natin sa AFP, ng mga AFP personnel, ang nag-provoke sa kanila. There's no amount of whatever agreement that would justify China Coast Guard policing our own waters, particularly in Ayungin Shoal. Napakahalaga sa Pilipinas ng pag-maintain sa BRP Sierra Madre na 1999 pa nasa Ayungin Shoal. Kinalawang at butas-butas na ito nang mapuntahan noon ng GMA News. Sabi ng isang military analyst, hindi dapat pabayaan ng BRP Sierra Madre dahil ito ang nagsisilbing hadlang laban sa lalo pang paglawak ng control ng China sa West Philippine Sea. Mag-expand ang China dyan. Pwede silang gumawa ng base na pwedeng installation na pwedeng pwedeng mag-interdict or mag-interfere sa ating
makapag-supply sa ating mga ibang mga positions and locations dyan sa West Philippine Sea. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News. Nag-usap sa telepono sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump ayon sa Presidential Communications Office. Kabilang daw sa mga pinag-usapan ng dalawang leader ang mga insidente sa South China Sea kamakailan. Tiniyak daw ni Trump kay Pangulong Marcos, ipararating niya ang pagkabahala ng Pilipinas sa mga insidente sa pulong nila ni Chinese President Xi Jinping. Sabi ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, isa sa mga layunin niya ay tiyaking may regular na komunikasyon ang mga leader ng Pilipinas at Amerika.